yung statement ni Inday Sara dyan sa fun run, dyan sa Duterte run. Dapat nagpunta ako dyan, kaya lang. Mas priority ko kasi yung ating show na Vox Populi. Kung darating ako ng Davao, ano ba, ang Vox Populi hanggang alas 8. Tumagal kami hanggang 8:30. So let's say, for example, 11 o'clock yung flight ko or 12. Darating ako ng Davao, alas 2 na. Pagdating ko ng Davao, alas 2, tatakbo ako ng, yung galing ako, may hawak kong maleta, tatakbo na ako kagad. Oo, yung aga nagsimula, alas 2, naglilistahan na, nagka-claim na ng mga, nila, ng mga parapernalya. So, hindi na ako aabot. At kung umabot man ako, napakadelikado na wala kang tulog tapos tatakbo ka. Kaya ka nga nandiyan dyan para tumakbo So, tatakbo ka talaga. Nagpa-kondisyon pa naman ako. Araw-araw nagtitreadmill ako 1 oras para dyan. Pinagandaan ko yan Kaya lang sabi ko, priority natin syempre yung trabaho. Ang trabaho natin is maghatid ng komentaryo sa Vox Populi. So, hindi na ako pumunta. Tapos pagpunta, ayun nga, nagpunta dyan si VP Sara at saka si Robin, dyan nga siya nag-celebrate ng birthday. At na-interview si Inday Sara patungkol doon sa mga issues na ibinabato kay Bongbong. Tingnan ninyo kung ano yung kanyang mga sagot. Ni Vice President Sara Duterte na hindi raw dapat humindi si Pangulong Bongbong Marcos sa hamong dapat siyang magpa-drug test. Yan ay para patunayan daw ni PBBM na may kakayahan pa rin siyang mamuno bilang Pangulo. Aniya sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao Exclusive. Okay lang, sandali Manguna-una sa ako kung tabagon ko na or dili kay magkagubot na po ng Pilipinas. Sa eksklusibong panayam ng News 5, natawa na lang si Vice President Sara Duterte nang hinga ng reaksyon sa mga banat ni Senator Amy Marcos, kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos noong nagdaang Iglesia ni Cristo rally. Batid ko na nagda-drug siya. Nalaman ko at ng pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Nang tanungin pa nga ang bise kung naniniwala ba siya sa paratang ng senadora sa Pangulo, Lahat ng mga nakasama nila sa mga parties nila nagsasabi na gumagamit sila ng droga. Dito na muling hinamon ni VP Sara na magpa-drug test na si PBBM. Kapag president ka or vice president ka or any government official for that matter, hindi ka pwedeng humindi kapag sinasabihan ka na magpa-drug test ka. Matatanda ang una ng sinabi ng Malacanang na 2021. Ayan, hindi kailangan talaga. Public office is public trust. People, ang taong bayan ang naglagay sa'yo dyan. So kapag may panawagan ng taong bayan, you should adhere. Kaya lang, paano ka mag-a-adhere kung sinasabi nga niya sa kanyang Christmas eklat na wala akong naririnig, wala akong pakialam, I don't have any pressure. I don't feel any pressure pala. Wala akong pressure na nararamdaman. Paano mangyayari yun, hindi ba? Pero dito nyo makikita na si Inday Sara talaga, mga bossing, ay ang panawagan niya lang talaga is yung interest ng taong bayan, which is what? Ano ba yung interest? Ano ba yung sigaw ng taong bayan ngayon? Transparency, accountability, and drug test. At ikaw bilang isang lingkod bayan, hindi ka dapat natatakot sa drug test, lalong-lalo na kung hindi ka addict. Walang problema. Nagpa-hair follicle test na naman si Pulong. Si Harold ng Puwersang Pilipinong Pandagat, yung party list ng mga Duterte na PPP, nagpakuha rin ng ano. Ano sinasabi nyo, mga drug lord, mga nagdadrag sa mga Duterte? Bakit sila nagpapakuha sila ng mga buhok? Bakit kayo, inaakusahan din naman kayo, pero hindi nyo kayang magpakuha ng buhok? Para malaman kung addict ba kayo o hindi. Yung sinasabi ninyo na drug test ni Bongbong nung 2021, tangina 2 minutes may resulta na. Nagbigay siya ng specimen, after 2 minutes lumabas yung resulta. Paano nangyari yun? Peke yun. Tangina nyo, peke yun. Oo, nuha, peke yun. 2 minutes may resulta na. Tayo na yan, yung maglakad ka pa lang papunta dun sa makina, pipindutin mo yung makina
Para i-test yun, ano na yun eh. It will take you at least 10 minutes maximum eh, or minimum. 2 minutes, lumabas na yung resulta. Negative siya sa cocaine. Tangina, anong klaseng ano yun? Ano, hininga? Kinuha nyo? Tangina niyan, kalokohan. Paraw nagnegatibo sa drug test ang Pangulo. Ulitin natin. Uulit-ulitin natin. Hindi po tayo magpapadala kung ano ang sinasabi ng mga maiingay. Matagal na po itong naresolba. Uulit-ulitin ko, paulit-ulit. Ang Pangulo po ay malinis at ang Pangulo po ay hindi magpapadala sa anumang pag-uudyo. Samantala, tumanggi namang sumagot ang bise sa tanong kung handa ba siyang pumalit kay PBBM sakaling mapatalsik ito sa pwesto. Yan ang hindi ko muna sasagutin kasi magkakagulo tayo niyan. Una nang pinabulaanan ni VP Sara ang pagkakadawit sa umuugong na destabilisasyon laban sa administrasyong Marcos. Pero ang palasyo, pinaiimbestigahan na sa Armed Forces of the Philippines ang mga ulat tungkol dito. May sagot naman si VP Sara sa pagpapaaresto sa mga sangkot sa malawakang katiwalian sa flood control projects. Sa lahat ng mga sinasabi ng administrasyon na kanilang kakasuhan at ikukulong ay to see is to believe. So, makikita natin ang sinseridad nila kung totoo nga merong managot dyan. Wala pang sagot dyan ang palasyo. Samantala, kinumpirma naman ni VP Sara na dadalo siya sa budget hearing para sa Office of the Vice President sa Senado sa November 27. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo. Ayan. Di ba? Pa-drug test ka. Kung talagang hindi ka addict, kung talagang hindi totoo yung sinasabi ng ate mo, pa-drug test ka. 2021, wala yung katarantaduhan yun eh. You cannot even defend. Why? Yung result, 2 minutes lang. Hindi nyo nga yun maipaliwanag. Basta nagpa-drug test na kami, tapos na yun. Hindi pwedeng gano'n. Sabi nga nila, kung walang tiwala, dapat makuha tiwala. Para makuha tiwala, patunayan. Paano mo papatunayan na hindi ka addict? 2021 drug test result na 2 minutes lang, lumabas na. Pwede yun, sir. Pakuha kang buhok, kapal-kapal ng buhok mo. Kapal nga ng mukha mo eh. Sa kapal ng mukha mo, dapat kumuha ng balat dyan, yan ang check-upin eh, para malaman kung ano eh. Diba? Yan ang dapat na tinitingnan. Yan dapat kumuha ng DNA para malaman kung sabog o hindi eh. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili.
bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banates ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap